Next week kaya? After 1 month kaya? Praise the Lord. Maraming salamat po sa pribilehyo to start off this school year with a model that we can follow through. At gusto ko pong makita natin yan sa Ezra chapter 7. Ezra can be likened into a graduate of BHBC, kung may BHBC na noon. Ezra chapter number 7. Maganda po siyang modelo bilang isang mag-aaral ng salita ng Diyos. Kung sino po ang dapat modelo natin ay mga nasa Biblia. No? I am glad that people have their idols. Meron kayong mga tinitingnan, mga tinitingnan ba? At tinititigan. Pero ang pinakamaganda kung ikaw ay estudyante ng Baptist Heritage Bible College, nag-aaral ka ng salita ng Diyos, Ezra is one of the best. Right, sino ba si Ezra? Ezra, siya po ay magandang pinanggalingan niya. He has a good heritage. He is from the priesthood. Aaron was his parent rather. Andyan sa Ezra chapter 7, makikita natin yan mamaya. And Ezra, the temple was built by Zerubbabel. Diba? Nasira ang templo. Pero si Zerubbabel ang nag-build. Ang wall of Jerusalem was led by Nehemiah. But Ezra built the people. At yun naman talagang dapat bilang isang mananampalataya at nag-aaral ng salita ng Diyos. Why do we come to study the Word of God at Baptist Heritage Bible College? Bakit ba yun? So that we can build people. Hindi para magmalaki. Totoo, magandang ating heritage. Naturuan tayong tumayo ng matikas, di ba? Naturuan tayong mag-song lead. Bagong song leader. Sino nga yung song leader ngayon? Asan siya? Si Brad. Tulugong ayos na, no? May mga bagong mga preachers tayo. Matitikas. Yeah. Nagkaroon ng mga mukha. Nung pumunta sa BHBC, wala pang mukha. Pero pagpunta niya dito, naayos ang buhok. Amen. Lalo na yung mga may buhok. Pero yung mga wala ay lalong kuminang. Nagningning. Dati-dati, mga tindig natin, di ba? Wala talagang makikinig sa atin eh. Pero magandang bagay na may nakikinig na. Tapos pag nagpipreach kami, nakikinig din, ano? Tawag pa nga sa atin, sa mga marami sa atin, pastor na, ano? Natawag ka ng pastor? Biro mo yan. May pastor ka, pero may tinawag ka rin pastor, di ba? Sino mga tinawag ng pastor dito? Pakitaas ang kamay. Sino tinawag ding pastora? Wala kang magagawa kasi ganun ang pagtingin nila sa pastor at sa mga nagkumahawak ng Bible. At buti nga dito sa atin, tinuruan tayo ng mga tama. Kapunta na tayo sa ibang mga simbahan na yung mga preacher nila, mukhang sila mga basurero, di ba? Sila yung mga errand boy. Pero tayo, naturuan tayong magbihis, may pag-usap, how to, speak to people. Sabi nga nilang, yayabang daw ng mga taga-BHBC, Narinig nyo na yun? Silang nakarinig. Ako kasi naririnig ko yun eh. Ang yayabang nyo naman, ano pinagyayabang ko? Malakas lang boses ko eh.
Para marinig mo kasi bingi ka. Saka sinasabi ko lang ang salita ng Diyos kasi yun ang totoo. Ano naman kayabangan noon? Parang nayayabangan sila. Di ba, Matuts? Oh. Sino yun? Ay, kami-kami na lang yun. Talagang mga chismoso din itong mga to. Okay. Bakit ba tayo nandito? Para magpa-cute? Para maayos lang ng konti, pagkatapos ay, pag naaayos tayo, di ba? Yung dati-dati ayaw tayo, pinalalayas tayo sa bahay. Ngayon, maayos ka na, gusto ko nang pauwiin. Ano? Meron ba dyan? Noong problema ka ng bahay, punta ka doon kay pastor. Mag-aral ka nga sa Bible School. Nung makita nilang maayos ka, uwi ka na! Kikita ka pa ng malaki. Anong pinuntan nyo dito? Ano ang nakikinikinita mo kung may nakikita ka sa buhay mo? Is it to build people? Dapat po yun yung ating gagawin. At yun pong gusto kong maging umpisa ng ating pag-aaral. Because we did not come just to get knowledge, para pag nakausap natin itong mga hyper-dispensationalist na ito, ay mayroon na tayong panlaban. No? Magaling na tayong dumebate. Kasi pag marunong ka ng magsalita, kahit mali na yung sinasabi mo, parang totoo pa rin. Kasi sa totoo, ganoon sila magsalita, di ba? Wala sumusupla sa kanila doon sa Facebook, doon sa YouTube. Kasi memoryado din nila eh. Parang Roman road lang naman yun eh, di ba? Huwag lang siya magtatanong sa iyo. Basta Roman road ako. Para lang mayroon tayong masabi. Dapat po ang ating goal is to really build the lives of people as the Lord has built our life. Has God built your life? Okay. Kaya nga kailangan natin ang modelo ni Ezra. Ezra has a good heritage. He has a good heritage. Ganda ng kanyang pinagsimulan. Maayos ang mga leader na kanyang nadatnan. The history of his family was a family of those that loved the Word of God. Some of them died for the Word of God. And he saw it. Tingnan nyo, sa verse number 1. Now, after these things, in the reign of Artaxerxes, king of Persia, Ezra, the son of Seraiah, the son of Azariah, the son of Hilkiah. Read with me. Lakasan ninyo kasi mga pangalan to para malaman natin kung sinong nagsasabi ng totoo. Okay, verse number 2. The son of Shalom, the son of Zadok, the son of ano yan? Ahitub, the son of Amariah, the son of Azariah, the son of Merayoth. Okay. The son of Zeriah, the son of Uzi. Yun. Marami pala talagang Uzi noon, no? Okay. The son of Next, bahag ng Panginoon. Remember our Jesus said, He came to give us life. At anong ginawa ng ating Panginoon? He Himself is God. He does not need us. We need Him. We are dead. But He came so that He can give life. He died for us to get life. He died. He suffered so that we can be freed from our sins. At ginawa ng Panginoon yan para maging maayos ang ating buhay.
Dahil yung inagaw na buhay ng dyablo, magmula nung mag-asala si Adan, inagaw niya yung magandang buhay, the communion between God and man, all the comfort that we have with God in that garden where there would be no problem. Inagaw lahat yan, ninakaw, sinira ng dyablo. But Jesus has to come so that He can take us away from His clutches at para bigyan tayo ng magandang buhay. Aren't you glad that you are saved tonight? Ano, pag ako nagsasalita, pag totoo yun sa inyo, kayo, lalo na kayong mga lalaki, tumayo kayo at magsabi ng malakas na amen. Huwag niyong ikahiyayan. Aren't you glad that you have been born again? Ganyan. Pero may 3 hindi born again. Paki-sharean lang yan mamaya, ang 3 yan, ha? Kasi ang born again, dapat nakikinig yan, di ba? Dapat nawala na yung katigasan ng ulo, ha? Disobedient yan, di ba? Tingnan natin ang Bible, Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Mga 3, basahin nyo yan, ha? Ephesians chapter 2. And you hath He quickened who were dead in trespasses and sins. Amen? Verse number 2. Wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Pa ba kayo? Ako may hawak ng telepono ngayon. Mikropono. Are you saved? Okay. Sabi niya, Pastor, nagsusulat pa ako eh. Okay. Nasaan na tayo? Hindi ba masaya tayo? Na masaya kahit walang alak. Masaya kahit hopya lang. Amen? May hopya pa ba ngayon? Masaya kahit hindi magarbo ang buhay. Para lang naman tayong mayayaman, di ba? Parang lang Pero walang pera sa bulsa. Iilan lang naman dito ang mga mayayaman eh. Sino bang mga mayayaman dito? Pakitaas nga ang kamay. Si Romel lang naman eh. Romel 20. Talaga naman. Tingnan nyo, kahit maaraw, mainit, di ba masaya naglilingkod sa Panginoon? Masaya makikita ka ng mga tao na nagkakaroon ng ideya ng salita ng Diyos. Na makita natin sila that now they are thinking about eternity. Noon, wala silang kaisipan yan. Di naman nila iniisip ang mga estudyante, ano lang iniisip nila? Mga problem set. Ano lang iniisip ng mga pamilyadong mga tao? Just to get money so that they can bring their kids to school, give them comfortable lives. Di nila iniisip na kahit ba napakaganda na yung bahay nila, kahit pa air-conditioned na, kahit may sasakyan, kahit may sariling lupa, kahit magaganda ang mga bedrooms ng kanilang mga anak, mamamatay pa rin yan at pupunta pa rin yan sa impyerno. Pero buti na lang na kahit nasa barong-barong, ngayon alam mo naman na one day, when we die, we will have mansions over in that. Hindi siya nakikita nun. Kaya lagi kong sinasabi sana, sige, ikaw, mayaman ka, marami kang alam, pero hanggang kailan yung kaalaman mo? Talino mo ngayon, summa cum laude ka, sumabit ka pa. Ang dami mo talaga alam, pero hanggang kailan yan? Pagdating mo ng 60, pagdating mo ng 70, wala ka nang alam. Pagdating mo ng 80, uugod-ugod ka na. Ang lakas mo talaga ngayon. Yes! Marami kang hinahatak at binabatak.
Pero hanggang kailan yan? Tatapos ka rin naman eh. Pagtapos ka na, saan ka pupunta? So, magpakasaya ka ngayon, 60 years? 70 years? 80 years? Come on! Go around the world! And then after that, go to hell! Hindi nila naiintindihan yun. And then that will be for eternity. Nagpakasasa ka ng yaman, ng katalinuhan, ng kagandahan, ng lahat-lahat dito sa mundo. But you will end up in eternal lake of fire. See? Kaya nga po, napakagandang bagay. Kaya kung ikaw ay isang estudyante, ikaw ay nagsasabing ligtas, ikaw ay anak ng Diyos, nag-aaral ka ng Biblia, pagkatapos naiinggit ka doon sa mga nasa labas, naiinggit ka doon sa mga backslider, kasi marami silang pera, samantalang ikaw ay wala. Sabagay nga naman, wala ka nang kuminsan magawa, di ba? Ako naranasan ko rin yun. Yung mga nangungopya sa akin, direktor na. May kotse na, pero samantalang ako, Cadillacs pa rin. Lakad-lakad lang. Sila nakapunta na ng iba't ibang mga bansa. Ako dyan lang sa Bayog at Malinta. Pero sila nandun na sa States, sa Europe. Nagyayabangan pa. Galing kami sa ano yun, yung napakaganda doon sa Canada, yung, ano yung falls na malaki? Grand Canyon ba yun? Oo, yun, nakapunta na sila, tapos ang dami-dami mga picture. Samantalang ako marami nga nakikita ang picture, pero wala naman ako doon. Sige, you just enjoy your life, pero you go to hell. Ako, sa isang araw, pag ako'y nasa langit na, and then the Lord returns, I can go anywhere at any time. During the millennium, ay mapupuntang ko lahat-lahat yan, pati sulok-sulok na hindi ko na kailangan lang. Hindi ko na kailangan pamasahe. Hindi ko na kailangan yan. Naniniwala kayo doon? O naman. Di ba nung dumating ang Panginoon, saradong-sarado, nakapasok pa rin? Oh, pagkatapos, sabi niya, sabi niya kay Mary, di ba? No limitang here. Yeah, touch me not. Oh, in Espanyol ko lang eh. Touch me not. No limitang here. Hanak pa'y nga, ano nga yun? Ang Ilocano? Hanak ka kulkulbit. Mali naman yun. Ang kulbit, ano yun eh? Ganabit yun. Anak nga. Hahawakan. Ano yan? Ay, sana kay gigigalan? Panak pa'y sa langit. Kung nanamatan. Oh. Panak pa'y sa langit. Pagbaba ko na lang. Juan, saka na lang. Biro mo yan. Ang bilis niyang umakyat at saka bumaba. Oh, paano yun? Pagkatapos dumating si Tomas. Di ba? Oh, Tomas. Nya. Kita mo tanay, kayo namatan. Oh. Ang bilis talaga eh. Minsan naisip ko, naiingit ako doon sa mga around the world. Sabi ko, pangarap ko rin yan noon eh. Pero during the millennium, 1,000 years, hindi pa naman yung binago hindi pa naman tinanggal yung mga lumang lupa. Andun nga lang, andun pa nga, mga leon at saka yun, di ba? Hindi na silang kaaway. Oh, ay sinong leader? Ano, sa tingin mo, barangay captain ka by the time dito? Oh. Hindi kailangan ng eleksyon noon kasi ang pinaka-leader natin ay ang Panginoong Jesucristo. Oh. Ay, hintayin ko na lang yun. Wala pang pamasahe.
Kaya kung bibigyan ako ng Panginoon ngayon at may nakikinig dyan at pamamasayan ako papuntang ng Israel, praise the Lord. Oh, pero tingnan po ninyo mga kapatid, nainggit ka dahil sa mayaman sila, dahil magagaling sila, dahil may kotse sila, dahil meron sila, nakakakain sila sa eat all you can. Nakakain din naman tayo ng eat all you can, di ba? Kumakain din naman tayo, ayaw na nilang kainin yung mga bahaw, kinakain na natin, pati yung mga tutong, di ba? Eat all tutong. Ano pa bang pinagkaiba pag nilagay mo sa tiyan mo yan? Pare-pareho naman yun eh. Oh, yeah, masaya dapat talagang isang Kristiyano. Pagkatapos magbabackslide ka, aral-aral ka pa dito, napagalitan ka lang, na-demote ka lang, na-demote ka na? May nakaranas ka na na-demote, na-suspindi. Oh, na-demote ba? Nung imbis na gagraduate na naging first year pa. Hindi naman forever yan, demotion na yan eh. Akala mo, hindi pa ako na-demote na rin ako. Mas masakit yun. Masakit talaga yung demotion, di ba? Pero mas maganda na rin kung minsan pag dine-demote ka, alam mo na lahat yung mga dati, di ba? Kaya kahit natutulog ka, pwede ka nang gumawa ng project, di ba? Oh. Ayos na. Di mag-enjoy ka na lang. Sunod lang ng sunod. Di ka naman papatayin eh, pinagalitan ka lang eh. Sino ba ditong pinagalitan pagkatapos ay binarel? Sino na? Binulyawan ka lang na kung minsan ay napalo ka lang. Ano ka naman? Di ka naman namatay. Buti sana kung ipinako ka sa krus pagkatapos tinusok ka sa tadyang. Wala. Napapagalitan lang tayo dahil sa kasalanan natin. But we've got to enjoy our life. Amen. God has given us a new life. But you've got to be a ready scribe. Amen. So how do we do that? Nandyan naman yun. Kasi Ezra, in trying times, he was able to accomplish all these things. He had good heritage, but he had to work it out on his own. Anong sabi niyan? He had first prepared his heart to seek the law. He prepared his heart to seek the law. Dapat matutunan mo, ikaw mismo, is to really seek the law of the Lord. Makita mo, ikaw ang maghanap. Oo, dinidish out sa atin ang information sa Bible College. Binibigay lahat ng mga impormasyon. But it is not enough. A person who is conscientious, just like Ezra, should be seeking himself the law of God. Dapat nakikita mo ang mukha ng Diyos doon sa binibigay sa iyong mga impormasyon. Hindi mo yan kukuhanin lang para may masabi ka sa iba, para may maipagyabang. But you've got to get all those information and seek for yourself and see the face of God. When we seek the Lord, it starts first with a heart that is saved. Amen. Kaya kailangan tingnan mo nga lagi ang puso mo. Born again ka na ba talaga o hindi pa? Kung born again ka na, bakit nandyan pa yung luma mo, parang naiinggit ka pa at gusto mong balkan pa yun? You are born again! Dapat ilagay mo yan sa puso at isipan mo. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, put on the whole armor. And what is that one armor? The helmet of salvation. Bilis mong makalimot na ikaw ay born again na bago ka na. Pinanggalingan mo na yun. Galing ka na doon sa mga pangarap na hanggang dito lang gumawa ng pera. Pagkatapos babalik ka dahil nahirapan ka.
Iniwan mo na nga yung mga pag-aaral o kaya yung profesyon mo. Pagkatapos ngayon, gusto mong balikan? Iniwan mo na nga yung iyong wrong music, yung worldly music mo. Pagkatapos ngayon, parang namimiss mo. Hindi ba yan ay isinuka mo na? Hindi ba yan ay inalisan mo na? Hindi ba yan ay kasalanan na dapat naiintindihan? Because you are a new creature. Kaya hindi natin makita ang mukha ng Diyos. Kaya hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos. Nawawala ang ating gana sa kanyang salita when we seek the law of God. You know why? Kasi nananatili pa rin tayo sa ating flesh. Let us be just like Isaiah. Anong ginawa ni Isaiah? Isaiah chapter 6, look at it. Isaiah chapter 6, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord. At sino ba si Uzziah? Hari, matalino, magaling, tinitingala. And Isaiah was looking up to him. But he has to die. And when he was dead, then he saw the Lord. Kailangan matutunan mo to really be crucified like Christ. I am crucified. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ. Kailangan tuluyan mo lang limutin kung nasaan ka dati. Ano ang dati mong pangarap sa buhay? When you have already turned all those things, kalimutan mo na. Burn all the bridges. Para ka walang dahilan para bumalik. Lalo na kayong mga nag-full time. Ikaw na nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay pag-aaral ng salita ng Diyos para makita mo ang mukha ng Diyos. Pero habang yung flesh na yan, yung kalinuhan, yung iyong sariling laman, yan ang nangunguna kahit kailan hindi mo makikita ang Diyos. Hindi mo makikita ang kanyang mukha. You've got to die to yourself. Let's have a heart that seeks the Lord. Every time you sit down and listen to the word preached, oh God, let me see your face. Let me have a good communion with you, just like Adam and Eve when they were still perfect without sin, that you came down and had a communion. Let us have a heart that really seeks the Lord. Minsan kasi ang puso natin, we are not seeking the Lord, we are seeking honors. We are seeking to pass only the exam. And also the points, lahat niyan magawa natin. I am thankful for people who would accede to all the requirements of the teacher and all the subject for graduation. Pero dapat po ay nakikita natin ang Diyos. The reason why we are doing this is that we are seeking God in every step of our endeavor as student of Baptist Heritage Bible College. Bilang mga mananampalataya like Ezra, that's why he was able to build people. Because first, he built his heart, always seeking God. God was always his priority. The law of the Lord, it is his word. It is his word that is in his heart, in his mind. It is his desire. Yun yung desire ni Ezra. That was his heart. That was the center of his life. It was never the other way around. Kaya po kung bilang mga anak ng Diyos, bilang mga estudyante, I hope that you're coming to study and seek the Lord through the laws and through all the information you're getting from this Bible college. Amen? Amen. Seek the Lord. Pakita mo ang Panginoon. In every way, in every time, in every experience, sa mga ups and downs sa buhay mo,
Keep seeking the law of the Lord. Keep seeking and see the face of God in every part. Na kahit ikaw estudyante marahil at ikaw ay nanay, o kaya ikaw ay tatay, at ikaw ay marahil mayroon iba pang mga responsibilities. But as you study the Word of God, keep seeking the law of God. Keep your heart right with God. You've got to build first yourself. Because if you do not have a strong heart for the law of the Lord seeking, how can you build people? Di magmamalaki na naman tayo. Ako ang nagbago niyan eh. Sinuntok ko yan eh, kaya kailangan niyang sumunod eh. Hinataw-hataw ko yan. Di ko yan pinakain. O di nagtino. Wow. Sana sasabihin natin, magtitino yan. Kasi pinatino ako ng salita ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, let's be Ezra. Amen? And this should guide us in our travel or in our journey. Second, his heart was prepared to do it. Yes, he desired it. He saw, he sought with all his heart the law of the Lord. His commands, his precepts, his programs, the truth, the principles. Lahat ng mga yun ay inalam niya. Ano bang prinsipyo ng Diyos na pinapakita dyan? Ano ba yung programa ng Panginoon? What's the statutes of God that I should follow? Ano ba yung schedule ng Panginoon diyan? Ano ba yun? Then he knew all those things. He saw all those things. Then his heart was prepared to do it. He will do it at any cost. Mahirap kung sa mahirap. It would be a new thing for me. Bago ito. Hindi ko pa nagagawa sa tanang buhay ko sapagkat nasanay ko sa ganitong uri ng buhay. But now, because this is the precept of the Lord, this is His law, I know it. I have sought for it with all my heart. Now I am willing to do it. I will do it tomorrow. I will do it today. I will do it tomorrow. And then tomorrow. And I will do it every day. I will be doing it and doing it. And when I fail, then I'll stand up again. For a righteous man falleth 7 times and does it again. Totoo, nagkamali ako, nakalimutan ko yun. But now, God has given me back my mind. Then I am willing to do it again. Sige, kahit paulit-ulit na. Sige lang. Because that is how to build life. Eh kung quit ka ng quit, kada kahirapan, kada pagkakamali ay tapos na, ay walang mangyayari sa buhay mo. Kailangan lang gawin pa rin. Then get back to it. Amen. Tumayo ka ulit. At kung kinakailangan gumapang, di gumapang ka pa rin. Di uusad ka pa rin. Amen. Kung kinakailangan, pwede bang hilahin nyo na lang ako muna? Talagang hindi ko na kaya, hilahin na lang. Sige, pahila ka. Pwede bang hataw-hatawin nyo lang muna ako? Pwede naman yun eh. Sinong gusto magpahataw ngayon? We must be willing to do it. Alam mo kung minsan, maganda yung mga amen. Maganda yung na-stir up ka sa puso mo. But it's another thing to do it. That's why we need determination. Ezra was that kind of a student. And so he led the people back to Jerusalem and he built them and brought a people that would love God. And then the third thing, and his heart was prepared to teach in Israel the scriptures. He did not hesitate to teach them
Bakit ito na yung buhay niya? This is what he has sought. This is what he has learned. This is what he has been doing. This is what he has been accustomed to doing it. This is his experience. Yes, one time he failed, but he rose up again. And then he failed and he rose up again until he overcame and became being a stronger and a stronger person. And now he is able to teach them the Word of God. He can speak to them with authority. He can tell them what they can do. And I can also not only push them, but I can also get them back to their feet. To the Word of God. Kaya bilang mga anak ng Diyos, ikaw din. We have good heritage. We have a good curriculum. We have a good discipline. We have a great standard. You have good churches. You have good pastors. But if you fail in your heart to seek the Lord, if you fail in your heart to be willing to do His command, and if you fail to teach others, diyan ka lang talaga matatapos. Tingnan mo yung mga nag-backslide. Dati-dati nagpipreach. Dati-dati nagtuturo. Di ba, pag nagtuturo ka, natuturuan mo rin sarili mo. Pero ngayon dahil na hindi ka na nagtuturo, sino pa makikialam sa'yo? Di pabagsak ka ng pabagsak hanggang sira ng buhay mo. Oh, bilang mga anak ng Diyos, let's be Ezra. Bilang estudyante.